Ano man ang gawin natin o hindi natin gawin dito sa lupa ay aalingaw-ngaw sa buhay na walang hanggan. Kaya hanggat may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay echoes. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection, ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and subscribe na rin po sa aking Instagram at YouTube channel. Next week po, ako ay nandyan sa Camarines Sur sa Goa para magbigay ng seminar formation sa iba't ibang grupo. Kaya sana kung may mga followers po tayo dyan sa Camarines Sur sa Goa, ay sana magkaroon tayo ng chance na magkita-kita. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo na kung ano man ang gawin natin dito sa buhay na ito, sa lupang ito, sa mundong ito, ito'y aalingaw-ngaw. It will echo, in eternity, sa kabilang buhay. Kaya napakahalaga na habang nabubuhay pa tayo dito sa mundong ito, ay mag-invest na tayo sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan upang sa ganoon tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan.
Ito yung gospel na narinig natin tungkol sa kwento ni Lazaro at itong isa'y pinangalan ng Dives, which means mayaman. At narinig natin, and I know this story is very much familiar sa inyo, na itong si Lazaro, may sakit, maraming sugat, no, ay nandun sa pintuan ng mayaman na naghihintay man lamang na mabigyan kahit mumo yung mga nalalaglag sa hapag ng mayamang ito. Subalit, walang ginawa, hindi tinulungan, hindi nagmalasakit itong si Dives, ang mayamang ito. Kaya nga dumating ang punto na namatay silang parehas. And ang story, si Lazaro napunta sa langit at itong si Dives ay napunta sa impyerno. Ano yung dahilan kung bakit napunta si Dives, ang mayamang ito, sa impyerno? Meron ba siyang masamang ginawa? Wala. Walang binanggit dito na meron siyang masamang ginawa kay Lazaro. Pero bakit siya napunta sa impyerno? Dahil wala siyang ginawang mabuti. Mga kapatid, magkaiba po yun. Magkaiba yung wala kang ginagawang masama at wala ka ring ginagawang mabuti. Kasi pwede po yun na wala kang ginagawang masama, hindi ka gumagawa ng masama, pero hindi ka rin naman gumagawa ng mabuti. Madalas ito yung ating ginagawang excuse. Sasabihin natin, basta ako, wala akong masamang ginagawa. Maganda po yun. Pero pangit, kung wala kang ginagawang masama, hindi ka rin naman gumagawa ng kabutihan. And that is even worse. Mga kapatid, tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kaya nga itong panahon ng Kwaresma, dinadala tayo sa mga napakahalagang gawain, ang pag-aayuno, ang pagdarasal, at pagkakawanggawa. Kahapon, narinig natin yung gospel about being lifted. Ito, doon tayo dinadala ng ating Panginoong Jesus na umakyat sa Jerusalem. At ang pag-akyat na ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay gustong iangat ni Jesus sa ating pagkatao. Yung ating pagkatao, gusto niyang iangat, yung gusto niyang iligtas. At iyan ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili, ng buhay ng ating Panginoon. And that is the greatest meaning of redemption. Yung tubusin yung ating pagkatao. Naalisin tayo doon sa sitwasyon ng pagkamakasarili, ng pagkamakasalanan, at dalhin tayo sa kaganapan ng buhay, which is love. At ang pag-ibig na ito ay pag-aalay, pag-ahandog, pagbibigay ng sarili. Kaya nga itong kwento today ay isang matibay na pagpapaliwanag doon sa ating gospel yesterday. Doon tayo gustong dalahin ni Jesus, na lumabas tayo sa ating sarili, na tayo ay magkawang gawa, sapagkat anuman ang ginagawa natin sa buhay na ito, sa mundong ito, it will echo in eternity. Kaya nga sana mag-invest tayo na mag-invest, no? Kung dito sa buhay na ito, ano ba yung investment mo? Okay lang kung wala kang maraming pera, wala kang negosyo, it's all right. But invest in good works. Hindi hadlang ang kahirapan para ikaw ay maging mabuti, para ikaw ay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, para ikaw ay magmahal. Mga kapatid, walang taong walang kayang ibigay. Hindi ibig sabihin na mahirap ka lang ay wala ka ng kayang ibigay. Lahat tayo may kayang ibigay. At yan ay pagmamahal. Yan ay pagkalinga. Yan ay ang pangunawa, ang pagpapatawad. Hindi man material na bagay, subalit ang lahat ng ito ay napakahalaga. Si Dives, nandun na yung pagkakataon. Nandun na sa harapan, nandun na sa kanyang pintuan, itong si Lazaro, nangangailangan. Opportunity niya na makatulong, magkawanggawa, magmahal. Pero isinantabi niya, hindi niya pinansin ang pagkakataong ito to love, to help. Mga kapatid, everyday, meron tayong mga opportunities
yung mga taong nangangailangan. Sabi nga, 2 klase lang ng tao sa buhay natin. Isang tao nagsasabi ng I love you, isang tao ang nagsasabing I need you. Yung mga taong kontrabida sa buhay natin, they are actually people who are telling us, I need you. I need you to forgive me. I need you to understand me. I need you to love me. Mga kapatid, even that ay opportunity. Opportunity to love. Opportunity to forgive, to understand, to embrace, to be patient. Mga kapatid, wala ka mang material na bagay na kayang ibigay sa iyong kapwa. Pero yung ipagdasal mo, mahalin mo, damayan mo, pakinggan mo, lahat ng ito ay kawang gawa. Bisitahin mo yung kaibigan mo, bisitahin mo yung nangangailangan, yung may sakit, yung nasa kulungan, lahat ng ito ay kawang gawa. Let us invest in good works habang nabubuhay tayo. Huwag tayong mag-invest sa mga kasamaan. Huwag tayong mag-invest sa kasalanan. Let us invest in good works, in love. At siguradong lahat ng ito, mabuti at maganda ang alingaw-ngaw sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng biyaya upang araw-araw kaming makapagsikap na makagawa ng mabuti sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.